Nag-open po ako ng Kabayan Savings Account online. Tapos na din sa Zoom meeting. Ang problema, after ng Zoom meeting, naka-receive ako ng email na decline ng application ko. Bakit kaya na-decline yung application ni Kabayan? Hindi natin alam. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa akin channel OFW Nonoy. Bale, sunod ko pong i-share na video mga kabayan is yung update natin sa Zoom meeting sa video. And kung ano po yung naging update at naging resulta. Para makapagbigay na rin po tayo ng idea based sa experience ko kasi na-approve po yung application ko eh. Para masagot na rin natin yung tanong ni kabayan. Shoutout po sa inyo Sir Jomar. Nag-open po ako ng Kabayan Savings Account online. Tapos na din sa Zoom meeting. Ang problema, after ng Zoom meeting, naka-receive ako ng email na decline ng application ko. And di po natin alam kung bakit na-decline, kung ano po yung naging reason. At saka mga kabayan, magbibigay rin ako ng konting advice or tips sa mga gumagamit ng online banking, lalo na sa mga baguhan or datihan na, katulad ko. Unang-una, wag po kayo mag-entertain ng messages or call, unknown messages or call. Ay makikita nyo po yun, makaka-receive po kayo. For example, sa video, yan, lalagay po nasa screen po. Huwag nyo na pong i-entertain kung may naka-receive po kayong message na lalo't number lang. Kasi hindi po tatawag yung bangko eh. Kahit anong bank po, hindi po sila tatawag. Magme-message lang po sila, SMS. Ang nakalagay, hindi po number, dapat yung mismong video for example. Huwag nyo na po siyang entertain at pati yung tawag, huwag nyo na rin pong sasagutin. Unless na lang tatawag po ang video o mag-ano sila ng appointment. Yan, katulad po sa Zoom meeting, yung appointment. At panghuli po, huwag nyo pong ibibigay yung OTP, yun po yung pinaka-importante. Hindi po kukunin ng bangko yung OTP. And kahit anong representative po ng bangko, hindi po nila kukunin yung OTP nyo. Yun po yung pinaka-importante mga kabayan. Lalo na yung sa mga kababayan kong OFW dito po nasa abroad, mga gumagamit po ng mga online transfer apps. Yan, marami po dito kasi napaka-convenience po. Yun nga lang po yung isang disadvantage niya, yung ma-hack yung account nyo at yung mga online scam. Anyway, balik na po tayo sa video, sa Zoom. Pagdating po ng Zoom meeting nyo, mag-prepare na po kayo ng ballpen at white paper kasi yan po yung signature nyo. Tapos yung valid ID, yan, passport at saka kung meron po kayong extra ID, dali nyo na rin po. At kung ano po yung nilagay nyo doon sa online registration, yun din lang naman po itatanong ng video. Okay, simulan na po natin. Yan, check ko lang yung message ng video. Ito yung message po nila. Yan, yung unang message nila. Approve yung application natin. Yung pangalawa yung appointment schedule. Tapos nag-remind po sila ulit. Ayan, nung araw din ng meeting, nag-remind po ulit sila. Nag-send na sila ng meeting ID at saka yung passcode. Andyan po siya. Nasa email din yung ibang instruction. Punta tayo sa email natin. Video. Ayan yung email ng video. Ayan, Dear Mr. Nieva, your video appointment. Unang-una, da-download po tayo ng Zoom application. Tapos, ihanda po natin yung ID natin. Andyan din yung Zoom ID at saka password. Tapos yan, mga ilang minuto rin po yan, 15 to 20 minutes. Punta na po tayo ng Play Store, download na natin yung Zoom Workplace. Type nyo lang po dyan Zoom. Ayan, Zoom Workplace. Open nyo lang. Pagtapos na, sign up lang po kayo dyan ng lagay nyo lang yung birth year nyo. Tapos continue. Sunod, email naman. Pwedeng Gmail, ayan. Continue with Google, ayan. Nasa taas na rin naman. Lagayan ko lang ng email ko. Gmail po gagamitin ko. Tapos continue. Tapos yung code nasa email nyo. Buksan nyo lang yung email nyo po ulit.
Lagay nyo lang yung code dyan. Tapos enter nyo yung pangalan nyo. Tapos gagawa na po kayo ng password dyan. Andyan po instruction. Sundan nyo lang po yung instruction dyan. Lagyan ko lang ng password. Tapos click nyo na yung create account. No thanks nyo lang yan. Not now. Not now, later na po yan. Tapos dito, continue yan. Continue nyo yun. Tapos not now ulit. Get started. Ayan, yan yung dashboard ng sa Zoom. Ito yung join meeting. Click nyo po yan. Tapos yung meeting ID. Check natin ulit sa message. Andyan sa message. Nasa email din po yung Zoom ID saka passcode. Ayan yung meeting ID. Lagay nyo lang yan. Tapos join. Yan, meeting passcode yung isa naman. Ayan. Lagay nyo na yung meeting passcode nyo. Tapos click nyo na yung OK. Ayan, yan na po yung lalabas. Hintayin nyo lang mga ilang minuto. Nakalagay naman po dyan, waiting for the host to start the meeting. Yan, pagka nag-umpisa na yung meeting nyo, hindi ko na po na-record mga kabayan. Privacy na po kasi yun. May mga personal info po doon. Yan, be-verify lang kung ano yung mga nakalagay sa registration nyo. Sa ni-register nyo online. Kaya ihanda nyo lang po yung mga sagot nyo. Yan, pagkatapos ng meeting, mga ilang oras din, naka-receive na ulit ako ng email na ayun, na-approve na po yung application natin online. Ayan. Congratulations. Please check your email for more details. Ayan. Check ulit po natin yung email kasi andun po yung account number na, account information. Punta lang kayo ulit sa email. Ito na yung email nila. Your account application has been approved. Andyan po yung instruction ulit. Attached to the letter is a PDF file. Yan, naka PDF file po yung account. May instruction po ng password din doon. Yan, yan po yung lalagay nyo. Apelyido saka birth date. Yan po yung instruction sa para mabuksan yung PDF account na sinend nila. Scroll nyo lang, nasa baba po yung PDF files. Yan, download nyo lang yan. Click nyo po yan, download button. Tapos, ayan, download complete na. Punta na po kayo sa folders file nyo. Ayan yung files. Tapos download folder. Ayan na siya. Open nyo lang. Ayan yung password. I-check po natin kung paano yung instruction para magkaroon po kayo ng idea. So, ayan, apelyido saka birth date. Ito, ayan. Capital nyo lang. Lagyan ko lang. Ito po yung sample sa akin po ito. Display nyo lang yung password para makita nyo kung tama. Ito po yung sa akin. Tapos, may 11 po ako. Tapos, yan, 78. Hindi nyo na isama yung 19. Yung last 2 digit lang ng taon. Tapos, click nyo na yung OK. Ayan na po yung account details nyo, account information. Andyan na po yung account number. Pwede nyo na pong transferan yan mga kabayan. Yun po yung gagawin natin sa susunod na video. Maraming salamat. Ayun mga kabayan, sana nakatulong po itong video na to. Lagi po kayong mag-iingat sa pag-online transfer. Huwag nyo pong ibibigay yung OTP katulad ng sinabi ko po kanina. Kung meron po kayong katanungan or comment lang po kayo sa aking YouTube channel at Facebook page OFW Nonoy. Maraming salamat.